Nag-text ang anak kong babae. Huwag kang dumating sa kasal ko. Galit sa iyo ang asawa ko, at ayaw naming sirain mo ang kasal namin. Ngumiti ako ng mahinahon at tahimik na ipinatigil ang mga bank account nila. Pagsapit ng umaga, 118 missed calls galing sa kanila. Akala niya, pwede niyang ipagkanulo ang tatay na nagbayad ng buong buhay niya nang walang kahihinatnan. Pero darating ang ganti. Bago pakinggan ang kwentong ito, may mahalagang paunawa kami sa inyo. Sa kasamang palad, isasara na namin ang channel na ito at mawawala ito sa lalong madaling panahon. Kung gusto ninyong magpatuloy na makinig sa mga bagong kwento, mag-subscribe kayo sa bagong channel namin na Cold Revenge. Makikita ninyo ang link sa collaboration ng video na ito sa description at sa comments. Salamat sa inyong pansin. Ako si Renato Cruz. 67 anyos na ako at nakatira sa isang tahimik na bahay sa Aguinaldo Street, Quezon City. Nagtrabaho ako ng 35 taon mula sa teller hanggang branch manager sa BE bago magretiro 2 taon na ang nakaraan. Lagi kong pinaniniwalaan na ang loyalty sa pamilya ay 2 direksyon. Lumalabas, iniisip ng iba na isa lang ang daan nito. Ang anak kong babae, na si Andrea, ay 32 na ngayon. Maganda, matalino, nagtapos sa Ateneo de Manila University ng degree sa marketing. Ako ang nagbayad ng bawat sentimo ng edukasyon niya. Kabuwang, 6,500,000. Hindi ako humingi ng pasasalamat. Hindi ko rin ipinangalandakan. Iyan ang ginagawa ng mga tatay. Di ba? Matapos kaming maghiwalay na nanay niyang si Julia, 15 taon na ang nakaraan. Lumipat si Julia sa Cebu para humanap ng sarili, at nanatili si Andrea sa akin. Maganda ang relasyon namin noon. Uwi siya galing school, ikukwento ang araw niya. Magluluto kaming magkasama. Simpleng bagay, masayang bagay. Lahat nagbago mga 1 taon na ang nakaraan nang makilala niya si Tristan Reyes. 35 anyos siya. May digital marketing agency na tinatawag na Pinnacle Digital Solutions. Mula pa noong una, may hindi ko nagustuhan sa kanya. Ang paraan ng pagtingin niya sa Toyota Corolla ko na may halong paghamak. Ang paraan ng pagsasalita niya tungkol sa kanyang entrepreneurial success at investment portfolio. Ang pagbanggit niya sa construction company ng tatay niya, tuwing 0 minuto na parang siya ang nagtayo nito. Nagsimulang magbago si Andrea sa paligid niya. Maliit na bagay muna. Tumigil siya sa pagpunta sa linggo nating tanghalian. Masyadong abalaaw sa social circle ni Tristan. Tapos nagsimula siyang magkomento tungkol sa simpleng pamumuhay ko. Isang beses nga, sinabi niya talaga, "Pa, hindi ba dapat mag-upgrade ka na ng kotse? Baka makita tayo ng mga kaibigan ni Tristan." Tinawanan ko lang, pero nasaktan ako. Ako pa naman ang naghulog ng 1,500,000 para sa Honda Lari niya. Pero mukhang hindi yon sapat para respeto sa kanyang bagong mundo. Nagsimula ang pagpaplano ng kasal 6 na buwan na ang nakaraan. Excited si Andrea, ipinakita niya sa akin ang mga venue, flower arrangements, pinag-usapan ang dream day niya. Sinabi ko sa kanya na ako ang bahala sa lahat. Lahat talaga. Ang venue, ang catering, lahat-lahat. Niyakap niya ako, may luha sa mata, sinabing ako ang pinakamabuting tatay. Iyon ay 4 na buwan na ang nakaraan. Tapos nagsimulang magbago ang tono. Naging maikli ang mga tawag. Kinakansela niya ang coffee dates namin. Lagi raw busy si Tristan para sumama kapag inimbita ko sila sa hapunan. Nakikita ko sa social media ang mga post nila Andrea at Tristan sa mamahaling restaurant. Weekend trips sa Tagaytay. Palagi kasama ang mga kaibigan ni Tristan. Walang imbitasyon sa akin. 3 linggo na ang nakaraan. Dumaan si Andrea para kuhanin ang ilang dokumento para sa wedding planner. Mukha siyang kinakabahan. Palaging tinitingnan ang phone. Lagi siyang tin-text ni Tristan. Nang umalis siya, hindi niya ako niyakap. Simpleng kaway lang mula sa kotse. Doon ko na lamang may malalim na nasira. Nakaschedule ang kasal sa susunod na Sabado. Nakabook na ang venue sa Label Hotel sa Makati. 160 guests ang inimbita. Lahat bayad at inayos na. Nagtransfer ako ng 3 milyon sa wedding planner sa nakalipas na 6 na buwan. Sakop ang bawat detalye na pinangarap ni Andrea. Puting rosas, string quartet, premium open bar, lahat ng pinakamahusay. Biyernes ng gabi nang mag-vibrate ang phone ko. Text message galing kay Andrea. Nakaupo ako sa sala ko. Tinitingnan ang koleksyon ko ng mga relo na ginugol ko ng 20 taon sa pagtitipon. Mga mechanical timepiece mula sa iba't ibang panahon. Bawat isa may sariling kwento tungkol sa pasensya at precision. Ang paborito ko, isang vintage Seiko mula 1980. Tahimik na tumitiktak sa shelf. Kinuha ko ang phone ko.
Umaasang karaniwang update tungkol sa seating o menu. Pa, huwag kang dumating sa kasal ko. Binasa ko ito ng 3 beses. Sigurado akong nagkakamali ako ng basa. Galit sa iyo si Tristan at sinabing pathetic failure ka raw. Ayaw naming sirain mo ang kasal namin sa presensya mo. Sorry. Nakaupo ako roon, phone sa kamay, tinititigang ang mga salitang iyon. Pathetic failure mula sa sariling anak. Ang anak na pinalaki ko ng mag-isa sa loob ng 15 taon. Ang anak na binayaran ko ang buong college tuition. Ang anak na tinulungan ko sa 2,200,000 down payment ng unang kondo. Ang anak na buong bayad ko ang kasal. May kakaibang nangyari noon. Sa halip na galit o sakit, naramdaman ko ang ibang bagay. Isang bagay na malamig at malinaw. Parang kalkulasyon na nakaklik sa lugar. Naalala ko ang mga trust accounts na ginawa ko para kay Andrea noong 18 anyos siya. Mga revocable living trust na perpektong inayos ng abogado ko, si Ati. Marco Santos. May access si Andrea sa pera, magagamit ang cards, pero technical, hanggang 35 anyos siya. Ako ang may control bilang trustee. Wala siyang alam kung paano talaga gumagana ang mga account na iyon. Nakikita lang niya ang pera sa checking account niya at inaakala niyang sa kanya talaga iyon. Libre at malinaw. Pero hindi. Hindi pa legally. Hindi pa. Tiningnan ko ulit ang text message. Tapos ginawa ko ang isang bagay na hindi ko ginawa sa loob ng maraming taon. Ngumiti ako. 11:47 ang oras sa relo sa dingding. Hindi ako natulog. Sa halip, nasa home office ko ako. Napaligiran ng mga folder na hindi ko binuksan sa loob ng buwan. Trust documents, bank statements, power of attorney forms. Lahat ng maingat na financial planning na ginawa ko para sa kinabukasan ni Andrea. Ngayon nakakala sa desk ko na parang ebidensya. 12,200,000. Iyan ang natira sa trust accounts ni Andrea matapos kong bayaran ang edukasyon niya. Kotse, down payment ng kondo, at kasal. Pera na maingat kong ipinag-ipon at ininvest sa loob ng 15 taon. Para magkaroon siya ng seguridad at kalayaan. Pera na inaakala niyang sa kanya lang talaga. Naalala ko ang araw na ginawa ko ang mga trust na iyon. Bagong 18 anyos ni Andrea. Lumipat si Julia sa Cebu noong nakaraang taon. At nakaupo ako sa opisina ni Ati. Marco Santos, natututo tungkol sa estate planning. Maingat si Marco. Ipinaliwanag kung paano poprotektahan ng revocable living trust ang mana ni Andrea habang tinuturuan siyang maging responsible sa pera. Itakda sa 35 anyos, payo niya, sapat na matanda para mature, bata pa para ma-enjoy. Pumayag ako, pinirmahan lahat ng dokumento. Hindi ko sinabi kay Andrea ang buong detalye dahil ayaw kong makonsensya siya. Binigyan ko lang siya ng access sa cards at sinabing maging responsible. Hindi siya nagtanong, bakit pa? Laging may pera kapag kailangan niya. Sapat na iyon. Ngayon, binuksan ko ang trust documents sa computer ko. Biglang naging makabuluhan ang bawat salita. Ang trustee ay may buong karapatan sa pamamahala at distribusyon ng assets ng trust. Iyon ako, ang trustee. Hindi si Andrea. Hindi pa. Hindi sa loob ng 3 taon. Nang 11:58 kinuha ko ang phone at tinawagan ang office line ni Marco. Nag-iwan ng detalyadong voicemail. Marco, si Renato Cruz ito. Kailangan kitang makita Lunes ng umaga agad. Tungkol sa trust ni Andrea. Kailangang i-review ang terms at pag-usapan ang ilang adjustment. Urgent ito. Tapos tinawagan ko si James Reyes. Dating kasamahan ko sa B. Si James ngayon ay nasa account operations. Magkasama kaming nagsimula bilang teller noong 1,988. Sabay kaming umakyat sa ladder. Pinanatili ang pagkakaibigan na nakabatay sa mutual respect. Nang hating gabi, tumawag ang phone niya ng 4 na beses bago sumagot. Antok pa. Renato, hating gabi na. Okay lang ba? James, may favor. Naalala mo ba ang mga trust accounts sa pangalan ko? Iyong para sa anak ko. Ang Cruz Family Trust Accounts. Ano ang tungkol doon? Kailangan kong ipa-freeze. Technical review. 72 hours. Kaya mo bang i-process ngayong gabi? May pause. Kilala ko ni James ng husto para magtanong pa ng marami. Sigurado ka ba? Lubos. Gawin mo na. Ipa-hold ko sa system ngayon din. Ma-freeze sila pagsapit ng umaga. Salamat, James. May utang ka sa akin. May utang ako ng paliwanag balang araw. Pero okay na tayo. Binaba ko ang tawag at umupo sa upuan ko. Tahimik ang buong bahay maliban sa tiktak ng mga relo ko. Bawat isa, tanda ng oras na may mechanical precision. Walang emosyon, walang pag-alinlangan, matatag lang,
maasahang paggalaw pasulong. Naalala ko si Andrea noong maliit pa, 7 anyos, ngiting may puwang ang ngipin. Tatakbo para yakapin ako pag-uwi ko galing trabaho. Magluluto kami ng pancakes tuwing Sabado. Hugis Mickey Mouse, dahil pinapatawa ko siya. Ikukwento niya sa akin ang school. Kaibigan niya, ang batang lalaki na humihila ng buhok niya sa playground. Tinuruan ko siyang ipagtanggol ang sarili. Pahalagahan ang sarili. Nasaan na ang batang iyon? Naalala ko ang graduation niya sa high school. May speech siya tungkol sa resilience at family support. Tumingin siya sa akin sa audience at sinabi, "Tinuro sa akin ng tatay ko na mas mahalaga ang integrity kaysa hitsura." Pinuri ng buong auditorium. Sobrang proud ako. 4 na taon pagkatapos, nang magtapos siya sa Ateneo, nag-drive ako papunta para sa ceremony. Ipinakilala niya ako sa mga kaibigan. Ipinakita ang campus. Nag-dinner kami sa paborito niyang restaurant. Sinabi niya sa akin na iniisip niyang bumalik sa Maynila. Maghanap ng marketing job dito. "Gusto ko malapit sa'yo, pa," sabi niya. "Ikaw ang bato ko." Kailan naging pathetic failure ang bato? Unti-unti ang pagbabago, tapos biglaan. Pumasok si Tristan sa buhay niya na parang bagyo. Dala ang bagong values, bagong priorities. Bigla, hindi na impressive ang middle class life ko. Hindi na entrepreneurial ang steady career ko. Hindi na exciting ang reliability ko. Binuksan ko ang social media ni Andrea sa laptop ko. Larawan pagkalitaw-larawan nila ni Tristan sa mamahaling restaurant, luxury hotel, weekend getaway, designer clothes, high-end cocktails. Ang buhay ng Instagram success. Lahat pinondohan ng trust accounts na ginawa ko. Pera na kinita ko sa 35 taon ng pagpasok araw-araw. Pamamahala ng customer accounts, tamang financial decisions. Pero ako ang failure, di ba? Nagsisimula ng magliwanag sa labas ng bintana ko. Maaga ang bukang liwayway sa Mayo. Nagluto ako ng kape at umupo sa kitchen table ko na bukas ang laptop. Nang eksaktong 4 oras 30 minuto naglogin ako sa trustee portal ng bangko at kinumpirma ang account freeze. Lahat ng card na linked sa mga account na yon ay magde-decline pagsapit ng araw. Lahat ng automatic payment ay magbabounce. Lahat ng ATM withdrawal ay mabibigo. Sanay na si Andrea sa komportableng buhay niya. Oras na para ipakita sa kanya kung ano ang mangyayari kapag nawala ang comfort. Natapos ko ang kape, isinara ang laptop, at natulog. Mas nakatulog ako kaysa sa mga nakaraang buwan. Nang magising ako ng 7 oras 34 minuto parang Christmas tree ang screen ng phone ko. 43 missed calls galing kay Andrea. 38 galing sa numerong hindi ko kilala. Siguro kay Tristan. 27 galing sa iba pang numero. 0 text messages. Bawat isa mas panicked kaysa sa nauna. "Pa, anong ginawa mo? Pa, hindi gumagana ang mga card namin. Pa, sagutin mo ang phone. Hindi ito nakakatawa. Kailangan namin ang pera para sa kasal. Pa, please. I'm begging you." Binasa ko ang bawat message ng dahan-dahan habang umiinom ng morning coffee. Tapos ginawa kong silent ang phone at nagluto ng almusal. Itlog, tostada, orange juice. Hinay-hinay ko. Na-enjoy ko ang bawat subo. Sa labas ng kitchen window ko, maliwanag at malinaw ang morning sun. Perpektong panahon para sa Sabado. Perpektong panahon para matuto ng mahalagang lesson tungkol sa respeto, pasasalamat, at consequences. Ngumiti ulit ako. Iyong malamig na ngiti mula kagabi. Bagong simula pa lang ang laro, at hindi tulad ni Andrea, talagang alam ko ang rules. Pagsapit ng tanghali, 118 missed calls na ang phone ko. 118, binilang ko habang dinidiligan ang mga orchid ko sa back porch, hinay-hinay sa bawat halaman. Mainit ang Sabado ng umaga, dala ang amoy ng sampag-ita mula sa bakuran ng kapitbahay. Perpektong araw para sa gardening. Perpektong araw para panoorin ang paglalahad ng consequences. Nagluto ako ng tanghalian na tama. Grilled chicken sandwich, chips, iced tea, at kinain sa kitchen table habang binabasa ang Philippine Daily Inquirer. Natalo na naman ang gilas. Tumaas ang real estate prices sa San Juan. Normal na nagpapatuloy ang buhay para sa lahat maliban kina Andrea at Tristan. Palaging nagvi-vibrate ang phone ko sa counter, face down. Binabalewala ko. May kakaibang satisfaction sa pagpili ng katahimikan kapag sumisigaw ang iba para sa atensyon mo. Bawat ignored call ay maliit na lesson sa respeto o sa kawalan nito. Nang 2 oras 20 minuto tumunog ang doorbell, tumunog ulit. Tapos may kumakatok ng malakas sa pinto. Hinay-hinay akong tumayo, naglakad sa sala, kung saan tahimik na tumitiktak ang koleksyon ko ng relo sa display shelves.
Sa bintana, nakita ko ang Honda Yari ni Andrea. Yung tinulungan ko siyang bilhin. Nakaparada ng pahilis sa driveway, isang gulong nasa damuhan. Nang binuksan ko ang pinto, halos nakakatawa ang eksena. Basang-basa ng luha ang mukha ni Andrea. May smudged mascara sa pisngi. Ang buhok niya nakaraniwang perpekto. Parang pinasadahan ng kamay ng paulit-ulit sa loob ng oras. Si Tristan nakatayo sa likuran niya. Pulang-pula ang mukha. Kita ang ugat sa lig. May suit siyang mamahaling polo shirt at designer jeans. Siguro na charge sa isa sa mga maxed out credit card na hindi ko pa alam. Pumasok si Andrea na lampas sa akin papasok sa bahay. Anong ginawa mo? Hindi gumagana ang mga card namin. Wala ni isa. Sumunod si Tristan nang hindi inimbita. Emar Cruz, hindi ko alam anong laro ang ginagawa nyo. Pero katawa-tawa ito. May kasal kaming babayaran. Naintindihan nyo ba iyon? Kasal. Isinara ko ng dahan-dahan ang pinto at humarap sa kanila. Gusto nyo bang uminom? May iced tea ako. Tubig. Ayaw namin ng iced tea. Naputol ang boses ni Tristan. Gusto naming malaman kung bakit frozen ang bank accounts namin. Bank accounts nyo. Naglakad ako papuntang kusina at nagbuhos pa ng iced tea. Hayaan ko silang sumunod. Hayaan ko silang maghintay. Tristan, curious ako. Aling accounts ang tinutukoy mo? Pes ng pes si Andrea sa sahig ng kusina. Matatalim ang takong. Please. Kailangan ng hotel ang final payment ngayon. 1,120,000. Kailangan ng caterer ang deposit nila. Tumawag ang florist kaninang umaga. Lahat nagkakagulo. 1,120,000. Ulit ko, tinatasahan ang iced tea ako. Specific na numero iyan. Halos sumigaw siya. Ang final balloon payment para sa venue. Dapat automatic na lalabas sa account ko kaninang umaga. Pero decline. Lahat decline. Gas station, coffee shop, kahit grocery store, cards ni Tristan din. Lahat. Maingat kong ibinaba ang baso. At kaninong pera ang nasa mga account na iyon? Andrea. Tumigil siya sa pagpapace. Tinitigan ako. Ano? Simpleng tanong lang. Kanino ang pera? Sa akin. Binigay mo sa akin. Para sa college, sa kondo, sa binigyan kita ng access, pagtatama ko. Iba ang may access sa may-ari. Ang mga account na iyon ay bahagi ng Revocable Living Trust. Alam mo ba kung ano ang ibig sabihin noon? Blanko ang mukha niya. Trust. Humakbang si Tristan. Sinusubukang kunin ang kontrol. Emar Cruz. Wala akong pakialam sa technicalities. Ginagamit ni Andrea ang mga account na iyon sa loob ng taon. Ibig sabihin sa kanya na iyon. Ngayon, i-unlock nyo o kukuha kami ng abogado. Abogado. Ngumiti ako. Magandang ideya. May magaling akong abogado. Si Ati. Marco Santos ang pangalan. Baka narinig nyo na. Specialist siya sa trust law. Siya ang gumawa ng accounts ni Andrea, 15 taon na ang nakaraan na may very specific terms. Nag-iba ang confident expression ni Tristan. Anong terms? Iyong terms na ginagawa akong trustee na may buong discretionary control hanggang magnegatibo, 35 si Andrea. 32 pa lang siya ngayon. Ibig sabihin 3 taon pa akong may legal authority sa bawat sentimo sa mga account na iyon. Lumubog si Andrea sa isa sa kitchen chairs ko. Hindi mo sinabi sa akin yan. Hindi mo tinanong. Ginastos mo lang ang pera. Sumandal ako sa counter. Pinapanood silang pareho. May tanong ako, Tristan. Iyong text message na ipinadala ni Andrea kahapon. Yung tumawag sa akin na pathetic failure. Mga salita mo yon, di ba? Nagsikip ang panga niya. Hindi siya sumagot. Siyempre galing sa'yo. Hindi gagamit si Andrea ng ganoong salita. Alam niyang 35 taon akong nagtayo ng career. Namahala ng milyon-milyong assets. Sinuportahan ang pamilya namin. Pero kinumbinsi mo siyang hindi ako sapat para sa bagong lifestyle niyo. Di ba? Sorry ako. Sinimulan ni Andrea. Ito ang nakakabigla sa akin. Nagpatuloy ako. Binabalewala ang sorry niya. Hindi mo gusto akong dumalo sa kasal mo, Andrea. Sabi mo sisirain ko raw ito sa presensya ko. Pero inaasahan mo pa rin akong magbayad nito. Paano ba eksakto iyon? Lumipat ang mukha ni Tristan, mula pula patungong lila. Extortion ito. Hindi consequences ito. Tumuwid ako. Ito ang choice nyo. Pwede pa ring matuloy ang kasal gaya ng plano. Kailangan lang ninyong tumayo sa harap ng 100 at 60 guests nyo at ipaliwanag na lahat. Ang venue, pagkain, bulaklak, damit mo, Andrea, binayaran ng pathetic failure na ayaw nyo roon. Publicly aminin kung sino ang nagbayad ng perfect day nyo. Gawin nyo iyon at I-release ko ang funds.
Nagmulat ng mata si Andrea sa harap ng lahat. Lahat. O kaya hanap kayo ng ibang paraan para bayaran ito sa sarili nyo. Kinuha ko ang phone ko at nag-scroll sa missed calls. Nakikita kong sinusubukan nyo akong tawagan ng 118 beses. Interesting. Kailan ako naging importante para tawagan ulit? Hinawakan ni Tristan ang braso ni Andrea. Loko-loko ito. Hindi namin gagawin yan. May ibang paraan kaming mahahanap. Meron ba? Tiningnan ko ang mga mata niya. Sa anong pera, Tristan? Sa matagumpay mong marketing agency. Iyong nasa Ortigas Business District na may mamahaling renta. Nagsikip ang hawak niya sa braso ni Andrea. May kumislap sa mata niya. Surprise. Takot. Natamaan ko ang nerbiyo. Alis na kami, sabi niya. Halika, Andrea. Tumingin si Andrea sa pagitan namin. Umaagos ang luha sa mukha niya ngayon. Pa, please. Magsosorry ako privately. Tayo lang. Ipapaliwanag ko lahat. Public o wala, sabi ko ng tahimik. Public mo akong ginawa ang choice tungkol sa akin sa text message na iyon. Ngayon, public mo ring gawin ang choice tungkol sa katotohanan. Umalis sila. Praktikal na hinila ni Tristan si Andrea papalapit sa pinto. Pinanood ko sa bintana habang nakaupo sila sa kotse ng 15 minuto na nag-aaway. Nakikita ko ang galit na pagkumpas ng kamay ni Tristan. Nakikita ko si Andrea umiiyak. Sa wakas, umalis sila. Nag-ingay ang gulong ng Honda sa pavement. Bumalik ako sa home office ko at binuksan ang laptop. Oras na para tumawag. Una, si Ati. Marco Santos. Sumagot siya sa pangalawang ring. Marco, si Renato Cruz ito. May kailangan akong ihanda mo para sa akin. Buong financial accounting ng bawat pisong ininvest ko sa buhay ni Andrea sa nakalipas na 15 taon. College tuition, down payment ng condo, cots, furniture, monthly allowance, lahat. May petsa, halaga, resibo. Renato, anong nangyayari? Tawagin nating teaching moment. Kaya mo bang ma-ready sa loans? Sa loans ng umaga meron na. May iba pa. Gusto kong i-restructure formally ang trust terms mula ngayon. Kailangan ng written approval ko ang anumang distribution kay Andrea. Wala nang automatic access. May pause. Karapatan mo iyan bilang trustee. I-draft ko ang amendment. Salamat, Marco. Pangalawang tawag ko kay Sandra Lim. Dating kasamahan ko sa bangko, 0 taon na ang nakaraan, bago siya nagtayo ng sariling private investigation firm. Matatalino, magaling sa money trails. Sandra, may trabaho ako para sa'yo. Renato Cruz, matagal na. Anong kailangan mo? Background check kay Tristan Reyes. Mid-negatibo 30S. May digital marketing agency na Pinnacle Digital Solutions sa Ortigas. Gusto kong malaman lahat. Finances ng business niya, personal debts, credit history. Sino ang guarantor ng loans niya? Lahat. Gaano kabilis? Magbabayad ako ng rush service. 72 hours. Mayroon ka na. Personal ba ito? Lubos. Kung ganoon, magiging thorough ako. Binaba ko ang tawag at umupo sa upuan ko. Sa office window ko, nakikita ko ang hapon na sumisilip sa mga puno ng nara sa backyard ko. Iyong mga punong itinanim ko noong 5 anyos si Andrea. Dati siyang naglalaro sa ilalim nito. Gumagawa ng fairy houses mula sa acorn at dahon. Hindi tatawagin ng batang iyon na pathetic failure ang tatay niya. Pero wala na ang batang iyon. Pinalitan ng isang taong mas pinahahalagahan ang hitsura kaysa substance. Pera kaysa loyalty. Instagram perfection kaysa tunay na connection. Oras na para ipakita sa kanya kung ano ang tunay na power. At hindi tulad ng manufactured success ni Tristan. Ang akin ay galing sa 35 taon ng tunay na trabaho. Dumating ang Lunes ng umaga na malinaw ang langit at matalas ang sikat ng araw. Nasa opisina ni Ati. Marco Santos sa Ayala Avenue ng 8:30 ako. Nakaupo sa conference room na may tanawin ng skyline ng Makati. May makapal na folder ang ibinigay ni Marco sa mahogany table. Ito lahat ng hiniling mo. 15 taon ng financial support na documented at categorized. Binuksan ko ang folder. Ang unang pahina ay summary. Cruz Family Trust Andrea Cruz Financial Distribution Summary Education Ateneo de Manila 2,000 at 11 bawas 2,015. 6,500,000 unang kondo down payment. 2,200,000 sasakyan Honda Lari 2,000 at 21. 1,500,000 furniture at household items. 900 at 30,000 wedding expenses deposits at payments. 3,250,000 monthly allowance. 36,000 x 48 months. 3,600,000 miscellaneous support. Emergency funds.
gifts 750,000. Kabuwang financial investment, 16,370,000. Tinitigan ko ang numerong iyon, 16,370,000. Higit pa sa kinikita ng karamihan sa 5 taon ng trabaho. At ginastos ito ni Andrea nang hindi man lang nag-isip, siguro hindi man lang tinrack kung saan galing. Marco, gaano kabilis ma-implement ang trust restructuring na ito? Pwedeng i-file ko ngayong araw. Magiging legally effective sa katapusan ng business day. Pagkatapos noon, hindi na makaka-access si Andrea ng anumang funds nang wala ang written authorization mo. Gawin mo na. Gumawa siya ng tala. Renato, kailangan kong magtanong. Tungkol ba ito sa kasal? Tungkol ito sa respeto. 32 anyos na siya, Marco. Sapat na matanda para maunawaan na hindi kusang lumalabas ang pera sa hangin. May nagtrabaho para roon, nag-ipon, nag-invest. Na kapag sinabi mo sa taong iyon na hindi siya welcome sa buhay mo, may consequences. Tama lang. Isinara niya ang legal pad. Ma-file ang amendment sa tanghali. Umalis ako sa opisina niya at nag-drive sa coffee shop sa BGC. Nag-order ng black coffee at umupo sa sulok. Ito ang waiting part. Ang parte kung saan hinintay mong bumuo ang pressure bago ka gumawa ng susunod na move. Tumawag ang phone ko ng 11. Andrea, pa, kailangan talaga nating mag-usap. Nakikinig ako. Nag-offer ang parents ni Tristan na tumulong. Sinabi ng tatay niya, si Roberto, na kaya niyang saklawin ang ilang wedding costs. Pero kulang pa rin kami. Mga 750,000 para sa final payments. Pa, please. Alam kong mali ako. Hindi ko dapat ipinadala ang message na iyon. Pwede ba nating lampasan ito? Lampasan ito. Parang 15 taon ng financial support ay mabubura ng casual apology sa phone. Andrea, ito ang gusto kong maunawaan mo. Hindi ako galit. Disappointed ako. Iba iyon. Galit ay mainit at pansamantala. Disappointment ay malamig at permanente. Pinili mong kampihan ang lalaking tumawag sa akin na failure. Kaysa ipagtanggol ang tatay na nagbigay sa iyo ng lahat. Alam ko. Sorry ako. Ay Diyos si Tristan ang nagsabi, hindi mahalaga ang sinabi ni Tristan. Ang mahalaga ay pumayag ka. Naniniwala ka sa kanya. Kaya ngayon matututo ka ng tungkol sa value. Tunay na value. Hindi ang Instagram version. Ano ang ibig sabihin noon? Ibig sabihin mananatiling frozen ang accounts. Ibig sabihin kayo ang maghanap ng paraan para sa kasal na ito. At ibig sabihin simulan mong maunawaan na hindi optional ang respeto. Binaba ko ang tawag bago pa siya makasagot. Nang hapon na iyon, umuwi ako at ginawa ang bihirang gawin ko. Naglaro ako ng chess online. Nahanap ang karapat-dapat na kalaban na rated mga 1,900. Gumugol ng 2 oras sa komplikadong middle game na nanalo ako sa wakas sa patient positional play. Tinuturo ng chess na ang rush decisions ay talo. Maghihintay ka, magmamasid, magkakalkula, at saka ka sasalakay sa eksaktong tamang moment. Miyerkules ng umaga, tumawag si Sandra Lim. Renato, hindi mo paniniwalaan ang nahanap ko. Subukan mo ako. Si Tristan Reyes ay nalulunod. Ang kumpanya niya, Pinnacle Digital Solutions. Revenue mga 11 milyon noong nakarang taon. Pero expenses, 23,500,000. May business loan siya na 9,350,000 sa 10% interest na hindi niya nababayaran. 3 personal credit card na maxed out sa kabuuang 3,300,000 at 65,000. At ito ang interesting part. Kumuha siya ng 4,750,000 credit line 6 na buwan na ang nakaraan para panatilihin ang business. Sino ang guarantor? Ang tatay niya. Si Roberto Reyes, ang developer. Personal guarantee, full liability. Ngumiti ako. Ano pa? Ang fancy office niya sa Ortigas. 240,000 buwan ng renta at 2 buwan na siyang delayed. Malapit na siyang ma-evict. Ang BMW niya ay leased at delayed din ang payments. House of Cards ang lalaki, Renato. Isang malakas na hangin at guguho lahat. Tungkol naman kay Roberto Reyes. Legitimate businessman yon. Nagtayo ng development company mula wala. Worth mga 400 milyon. Karamihan nakatali sa properties at ongoing projects. Matagal niyang tinutulungan si Tristan. Pero may signs na napapagod na siya. Recent court filing shows tumanggi siyang magwaranti ng isa pang loan para kay Tristan noong nakaraang buwan. Pwede mo bang hukayin pa si Roberto? Current projects, loan applications, business vulnerabilities. Pwede, pero abutin pa ng ilang araw. Gusto mo ang deep dive. Kahit magkano, mayroon ka na. Huwebes ng umaga, nag-text si Andrea.
Pa, please. May nahanap kaming pera galing sa parents ni Tristan. Pero kulang pa rin ng 750,000 para sa final payments. Nagmamakaawa ako. Mali ako. Sorry ako. Nagreply ako. Tinanggap ko ang sorry, pero mananatiling frozen ang pera. Matutong pahalagahan ang meron ka. Lumitaw ang 3 dots, nawala, lumitaw ulit. Tapos galit ako sa'yo. Ibinaba ko ang phone. Ayan na. Ang katotohanan sa ilalim ng lahat ng sorry. Hindi niya pinagsisihan ang sinabi niya. Consequences lang ang pinagsisihan niya. Nang gabing iyon, umupo ako sa studio ko na may baso ng whiskey. Johnny Walker Blue Label, bihirang indulgence, at tiningnan ang impormasyong nakakala sa desk ko. Financial history ni Andrea, debt profile ni Tristan, wedding venue contract, trust documents, bank statements, mga piraso ng puzzle, dahan-dahang bumubuo ng larawan. Hindi lang ginagamit ni Tristan si Andrea. Desperado siya. Nabibigo ang business niya. Hindi sustainable ang lifestyle niya. At nakita niya ang anak ko bilang lifeline, babaeng may pera sa bangko. Tatay na laging nagbibigay, komportableng kinabukasan nang hindi kailangang magtayo ng tunay. At si Andrea, sobrang gustong makasama sa mundo ni Tristan. Binigyan niya ng access sa lahat. Siguro sinabi pa na pera nila iyon. Savings nila, hindi alam na bawat piso galing sa maingat na plano ng tatay niya. Sabado ang kasal, 4 na araw na lang. Magpapanik sila ngayon, siguro nag-aaway, tiyak stress. Ipapakita ni Tristan ang tunay na kulay sa ilalim ng pressure. Makikita ni Andrea ang totoong lalaking pinakasalan niya sa halip ng image na ipinoprojekto niya. Mabuti. Hayaan niyang makita. Tumawag ulit ang phone ko. Unknown number. MR Cruz, si Roberto Reyes ito, tatay ni Tristan. Sa tingin ko hindi pa tayo nagkikita. Pero magpapakasal ang mga anak natin sa ilang araw. Sana makapag-usap tayo. Well, hindi inaasahan ito. MR Reyes, ano po ang may tutulong ko? Tawagin mo na lang akong Roberto. Pakinggan mo, hindi ko sure kung ano ang nangyayari sa bank accounts ni Andrea. Pero sinabi ni Tristan na may freeze daw. Kami ng misis ko ay nag-cover ng kaya namin. Pero may natitira pang payments para sa kasal. Sana makapagkita tayo. Maayos natin ito bilang reasonable adults. Reasonable adults. Interesting na salita galing sa lalaking ang anak ay tumawag sa akin na pathetic failure. Libre ka ba Biyernes ng hapon? Sabi ko, mga 3 oras. May coffee shop sa BGC. Caf Luna sa High Street. Doon ako. Salamat, MR Cruz. Renato lang. Pagkababa ko ng tawag, nagbuhos ako ng isa pang daliri ng whiskey at naglakad sa bintana. Silweta ng mga puno ng nara na itinanim ko laban sa sunset. Gumagalaw ang mga sanga sa evening breeze. Gusto ni Roberto Reyes na makipagkita sa tatay na nagbabayad ng fake success ni Tristan, na nagwaranti ng loans para sa failing business, na siguro walang alam na parasite ang anak niya. Magiging interesting ito. Itinaas ko ang baso ko sa reflection ko sa bintana. Ito ang consequences, sabi ko ng tahimik. Sana educational. Papasok na sa middle phase ang chess game. Nagsacrifice ako ng pound, ang wedding funds, para makakuha ng position. Ngayon oras na para makita kung paano magre-respond ang kalaban ko. At may pakiramdam akong si Roberto Reyes ay magiging very useful piece sa board. Dumating ang araw bago ang kasal, na may morning na nagpapahalaga sa maagang pagising, 6 oras at nagriring na ang phone ko. Natulog ako mga hating gabi pagkatapos ng chess match online. Solid win laban sa 1,900 rated opponent mula sa California na nagkamali ng overextend ng queen. Hindi tumitigil ang ring. Kinuha ko ang phone at halos natawa ng malakas. 73 missed calls overnight, idinagdag sa naunang total. Mahigit 200 desperate attempts na para makontak ako sa nakaraang linggo. 47 text messages, 12 voicemails. Nagluto ako ng kape, French press, ang magagandang beans mula sa roaster sa Tomas Morato. At umupo sa paborito kong upuan para pakinggan ang messages habang pinapanood ang sunrise sa kitchen window ko. Messages ni Andrea. Una, 28 calls. Umusad ang boses niya mula panicked, patungong galit patungong desperate, patungong broken sa loob ng 12 ng voicemail na iniwan niya. Pa, please pick up. Pa, hindi na nakakatawa ito. Pa, nagmamakaawa ako. Ang huli sa 3 oras may umiyak lang. Walang salita, luha lang. Iba ang messages ni Tristan. Entitled anger na nagiging barely controlled fury. Hindi mo pwede ito gawin. Illegal ito. Hawak ito ng tatay ko. Interesting na palagi niyang binabanggit ang tatay niya. Tapos may iba pa. Tumawag ang nanay ni Andrea, si Julia, my ex-wife,
ng 8 beses mula sa Cebu. Mukhang sa wakas ay napatawag na rin siya ni Andrea. Tumawag ang hotel manager ng 3 beses tungkol sa payment issues. Tumawag ang wedding coordinator ng 2 beses. Iba't ibang vendor na lahat nagpapanik tungkol sa pera. Pero ang pinaka-interesting na voicemail ay galing sa taong hindi ko pa nakakausap. Mr. Cruz, si Roberto Reyes ito, tatay ni Tristan. Hindi pa tayo nagkikita, pero magpapakasal ang mga anak natin bukas. May financial confusion daw. Nag-cover na ako ng ilang wedding expenses, pero may natitira pang issues. Sana makapagkita tayo at maayos natin ito bilang adults. Sinabi ni Tristan, na-block mo ang accounts ni Andrea. Sigurado akong misunderstanding lang ito na maayos natin. Measured ang boses niya, professional, diplomatic, boses ng taong sanay sa paglutas ng problema sa usapan sa halip na confrontation. Ngumiti ako. Si Roberto Reyes, ang taong nagtayo ng development empire mula wala. Ang taong nagwaranti ng failing business ventures ng anak niya. Ang taong walang alam na parasite ang anak niya. Nang 10 oras tinawagan ko siya pabalik. Mr. Reyes, si Renato Cruz ito. Nakuha ko ang message nyo. Renato, salamat sa pagbabalik ng tawag. May relief sa boses niya. Sana makapag-usap tayo tungkol sa sitwasyon. Kasal bukas at libre ako ngayong hapon. Mga 3 oras. May coffee shop sa BGC. Cafe Luna sa High Street. Perfect. Doon ako. At Renato, salamat. Sigurado akong maayos natin ito. Binaba ko ang tawag at ginugol ang natitirang umaga sa paghahanda. Inilagay ko sa folder ang report ni Sandra tungkol kay Tristan. Inilagay sa isa pa ang financial summary ni Marco ng support ko kay Andrea. Maingat akong nagbihis, press khakis, button-down shirt, casual pero put together. Ang meeting kay Roberto ay hindi tungkol sa intimidation. Tungkol ito sa information. Abala ang Cafe Luna nang dumating ako ng 2 oras 50 minuto AM. Punong-puno ng usual mix ng business people, estudyante, at turista na nag-enjoy ng kape at pastries. Nag-order ako ng black coffee at kinuha ang tahimik na table sa likod. Dumating si Roberto Reyes ng eksaktong 3 oras. Kilala ko agad siya mula sa pictures sa report ni Sandra. Matangkad, mga 6'2", silver ang buhok, at weathered ang mukha ng taong gumugol ng dekada sa construction sites bago sa opisina. May suit siyang mamahaling casual polo shirt, pressed jeans, leather loafers na siguro mas mahal kaysa buong outfit ko. Nakita niya ako at lumakad pa palapit, nakalahad ang kamay. Renato, Roberto, maupo ka. Nag-shake hands kami. Matigas ang hawak niya, practiced, handshake ng taong gumagawa ng deals para mabuhay. Umupo siya, nag-order ng kape sa dumadaang barista. Tapos ibinigay ang buong atensyon sa akin. Una, pasasalamat ko sa pagkikita mo. Stressful para sa lahat ang kasal ni Tristan at Andrea. Inaasahan kong ganoon nga. Sinabi ni Tristan na may issue sa bank accounts ni Andrea. May freeze daw. Hindi frozen. Nasa trustee control. Iba iyon. Dumating ang kape niya. Uminom siya. Pinag-aralan ako. Trustee control. Ikaw ang trustee. Ako. Mula 15 taon na ang nakaraan. Ang mga trust na ginawa ko para kay Andrea ay nagbibigay sa kanya ng access sa funds. Pero ako ang may discretionary control hanggang magnegatibo 35 siya. 32 pa lang siya. At ginamit mo ang control na iyan. Ginamit ko. Maingat niyang ibinaba ang kape. Pwede ko bang itanong kung bakit? Sinabi ni Tristan na may disagreement daw. Pero vague ang details. Kinuha ko ang phone ko at binuksan ang screenshot na sinev ko. Ang text message galing kay Andrea. Iniharap ko ang screen kay Roberto nang walang salita. Binasa niya, hindi nagbago ang ekspresyon. Pero nakita ko ang pagsikip ng panga niya. Nakita ko ang mas mahigpit na hawak sa phone bago ibinalik sa akin. Hindi ko alam ito, sabi niya ng tahimik. Hindi mo alam. Ibinigay ko kay Sandra ang report sa mesa. Financial situation ng anak mo, debts ng company, credit cards, failed business model, rent na hindi niya mabayaran. Binuksan ni Roberto ang folder. At pinanood ko ang mukha niya habang binabasa. Pahina sa pahina, nag-iba ang ekspresyon mula curiosity, patungong concern, patungong mas matigas. Disappointment, siguro, o galit na sinusubukan niyang supilin ng matagal. Saan mo ito nakuha? Naghera ko ng private investigator. Nang tawagin ng anak mo akong pathetic failure sa pamamagitan ng anak ko. Nagdesisyon akong alamin eksakto kung sino ang tumawag sa akin ng ganoon. Nakikita ko. Isinara niya ang folder. Flat ang kamay sa ibabaw, at ang kasal. Sinabi ni Tristan kay Andrea na sisirain ko raw ito sa presensya ko.
Hindi ako inimbita sa kasal ng sariling anak, sa kasal na buong bayad ko. 3,425,000, hindi pa kasama ang 15 taon ng ibang support. Kaya pinatigil ko ang payment. Tahimik si Roberto ng matagal. Ang text message na yon, hindi galing kay Andrea ang mga salita. Hindi, galing kay Tristan. Maraming bagay si Andrea. Spoiled, financially naive, madaling maimpluwensyahan. Pero hindi siya cruel. Ang anak mo ang cruel. Ano ang gusto mo sa meeting na ito, Renato? Gusto kong malaman mo kung sino talaga ang anak mo. Hindi ang entrepreneurial success story na ipinipintaho niya. Hindi ang self-made businessman. Ang katotohanan. Nakita niya ang anak ko bilang bank account na may bonus. Ginamit niya ang funds niya sa loob ng buwan. 2,300,000 at 60,000 na akala niya investments para sa future nila. Namutla si Roberto. Gaano ka nakatagal alam ang sitwasyon ni Tristan? Nalaman ko lang this week. Pero sigurado akong alam mo na sa loob ng taon. Hindi niya itinanggi. Umupo lang siya roon. Na mukhang mas matanda kaysa nang pumasok siya. Lagi kong inaasang magmature siya sa kasal. Na ang pagkakaroon ng asawa, pagbuo ng buhay ay magpapalaki sa kanya. Hindi inaayos ng kasal ang mga tao, Roberto. Nilalok ka lang nito sa kanila. Ano ang mangyayari ngayon? Kasal bukas. Bayad na ang venue. Ako ang nagbayad. Darating ang mga guests. Bayad na ang damit ni Andrea, bulaklak, pagkain. Lahat hawak ko. 3,650,000. Dahan-dahan akong tumango. Mabuting tatay ka. Mas mabuti kaysa deserve ni Tristan, frankly. Anak ko siya. At anak ko si Andrea. Kaya sasabihin ko sa iyo ang mahalagang bagay. Sumandal ako. Matutuloy ang kasal bukas. Hindi ko pipigilan. Bayad mo na ang lahat. At ang pagkansel ngayon ay masasakit kay Andrea kaysa kay Tristan. Pero dadalo ako sa kasal na iyon, Roberto. At gusto kong makita ng lahat kung sino talaga ako. Sino ka talaga? Hindi ang pathetic failure na i-describe ni Tristan. Ang lalaking gumugol ng 35 taon sa pagdatayo ng career sa banking. Ang lalaking namahala ng 42 bilyon portfolio. Ang lalaking pwede magbigay ng opinyon sa, halimbawa, 160 million development loan application. Bahagyang nagmulat ng mata si Roberto. Pero nahuli ko. Alam mo, nagpatuloy ako. Hindi ganoon kalaki ang Maynila, hindi sa banking circles. Siguradong dadaan sa desk ko ang pangalan mo balang araw. Consultant work pa rin ang ginagawa ko. Naintindihan niya. Hindi threat. Magre-recuse ako sa anumang actual involvement sa business niya. Pero reminder na mas maliit ang mundo kaysa inaakala ni Tristan. At ang failure na din-dismiss ng anak niya ay may influence na hindi niya mapangara. Dadalo ako sa kasal bukas, sabi ko, at matututo si Tristan ng importanteng lesson tungkol sa assumptions. Dahan-dahan tumayo si Roberto. Muling inilahad ang kamay. Makikita kita bukas, Renato. At salamat sa pagiging honest sa akin. Nag-shake hands ulit kami. Umalis siya. Dala ang report ni Sandra. Dahan-dahan kong tinapos ang kape ko. Pinapanood ang hapon na crowd sa bakery. Interesting ang bukas. Very interesting talaga. Nag-text si Andrea. Pa, please, just please, nag-reply ako. See you at the wedding. Hayaan nating magtaka sila kung ano ang ibig sabihin noon. Ang Label Hotel and Lodge ay nasa 200 hectares sa timog ng Quezon City. Lahat manicured lawns at old money elegance. Madalas akong dumaan dito, pero hindi pa ako nakakadalo ng event. Masyadong mahal para sa taste ko, pero perfect para sa mga tulad ni Tristan, na kailangang mag-project ng success. Dumating ako ng 2 oras 30 minuto, kalahating oras bago ang ceremony. Puno na ang parking lot, luxury cars, karamihan BMW, Mercedes, ilang Tesla. Ipinarke ko ang Corolla ko sa pagitan ng Porsche at Range Rover, at ngumiti sa kontras. Kahanga-hanga ang main ballroom. Amin-amin ko. Mataas na kisame, crystal chandeliers, floor-to-ceiling windows na may tanawin ng lawa. Puting rosas kahit saan sa tables sa matataas na vase sa gilid ng altar, nakahabi sa galants sa dingding. May string quartet na tumutugtog ng classical sa sulok. 160 guests ang nagmimil around na naka-finest attire. May champag na sa kamay. Suot ko ang pinakamabuting suit ko. Navy blue. Perfectly tailored Italian leather shoes na binili ko para sa retirement party ko. Maganda ang hitsura ko. Distinguished. Eksakto kung paano dapat magmukha ang taong gumugol ng dekada sa banking. Sa sandaling pumasok ako, nagbago ang atmosphere. Hindi drastic, pero naramdaman ko. Napatigil ang conversation sa kalagitnaan. Tumingin ang mga ulo. Kaibigan ni Andrea,
business associates ni Tristan. Kamag-anak na nakilala ko sa iba't ibang family gatherings. Kilala nila ako, ang tatay, na hindi dapat narito. Nakita ako ni Andrea mula sa kabilang bahagi ng kwarto. Kasama niya ang mga bridesmaids malapit sa side door. Siguro papunta sa bridal suite para sa final preparations. Nagtagpo ang mata namin. Namutla siya, literal na namutla. Parang naubos ang dugo sa mukha niya sa isang igla. Nagsimulang manginig ang kamay niya na may hawak na baukwet ng puting rosas. Hinawakan ng isa sa bridesmaids ang braso niya. Concerned, pero tinitigan lang niya ako. Binigyan ko siya ng slight nod. Hindi friendly, hindi hostile, acknowledgement lang. Mabilis siyang nawala sa side door. Sinusundan ng mga bridesmaids na parang nalilito na ibon. Mas mahirap hanapin si Tristan. Pero nakita ko siya sa harap. Kausap ng isang nakamamahaling tutsedo. Kita pa mula sa malayo ang Armani label. Tumatawa siya, malawak ang kumpas, ginagampanan ang confident groom. Hindi pa niya ako nakikita. Renato, lumingon ako. Si Roberto Reyes nakatayo sa tabi ko. Naka-well-cut suit din. Kasama niya ang misis niya, si Patricia. Kilala ko siya mula sa report photos ni Sandra. Elegant siya, mga mid-negatibo 50s. May polish look na galing sa regular salon at personal trainer. Roberto, Patricia. Nag-shake hands ako sa kanya. Patricia's smile ay uncertain. MR. Cruz, nice finally to meet you. Gayon din. Mababa ang boses ni Roberto. Hindi pa alam ni Tristan na nandito ka. Inisip kong mas mabuti na huwag sabihin sa kanya. Matalino siguro. Kausap ko siya kagabi tungkol sa financial situation niya. Hindi naging maganda. Inaasahan ko. Lumitaw ang wedding coordinator. Stress-looking na babae sa 40s na may headset at clipboard. Everyone, please take your seats. Magsisimula ang ceremony sa 5 minutes. Nagsimulang pumasok ang guests sa rows ng puting upuan sa harap ng flower-covered altar. Naghintay ako, pinapauna ang iba. Hinawakan ni Roberto ang braso ko. Renato, kahit ano mangyari ngayon, salamat sa pagpapakita sa akin ng katotohanan tungkol sa anak ko. Pinanood ko sila ni Patricia na naglalakad sa front row. Tapos nahanap ko ang upuan sa likod. Hindi ang father of the bride seat sa harap na dapat sa akin. Sa likod, kung saan makikita ko ang lahat at lahat. Lumipat ang string quartet sa wedding march. Pumasok ang bridesmaids sa pale pink dresses. Tapos si Andrea. Maganda siya. Ang wedding dress, 420,000 beses sa invoice na nakita ko, ay kahanga-hanga. Lace at silk, classic at elegant. Perpekto ang buhok, flawless ang makiup. Mukha siyang dream ng bawat bride sa sarili. Maliban sa sobrang nanginig ng kamay niya, na nanginginig ang baukwet sa bawat hakbang. Pulang-pula ang gilid ng mata niya na parang umiyak. Nang umabot siya sa altar at humarap kay Tristan, nakita ko ang mabilis na pagtaas-baba ng dibdib niya sa panic breaths. Si Tristan naman, mukhang gustong-gustong masuka. Nakita na niya ako. Siguro sa sandaling tumayo ako nang pumasok si Andrea. Nagdaan ang mukha niya sa impressive range ng kulay. Normal sa pula sa pal sa grayish white. Frozen ang ngiti niya, artificial. Parang idinikit sa mukha niya ng glue. Palaging tumitingin ang mata niya sa akin sa back row. Tapos sa tatay niya sa harap. Tapos kay Andrea. Tapos sa akin ulit. Sinimulan ng officiant ang ceremony. Hindi ko pinakinggan ang mga salita. Masyado akong abala sa pagmamasid sa body language. Nanginig ang boses ni Andrea nang sabihin ang vows niya. Nadula siya sa salita. Kailangang ulitin ang line ng 2 beses. Mahigpit na mahigpit ang hawak ng kamay ni Tristan sa kanya na maputi ang knuckles niya. Ilang guests ang uncomfortable na gumalaw. Hindi ito ang joyful ceremony na inaasahan ng lahat. Nang sabihin ng officiant, "You may kiss the bride." Mabilis na humalik si Tristan sa labi ni Andrea na halos hindi makontak. Tapos humarap sila sa guests, supposedly happy couple. At nakita ko ang mata ni Andrea na nahanap ang akin. Puro misery ang mukha niya. Mas maganda pa ang reception. Inihay ng dinner. Some kind of fancy chicken dish na siguro, 2,000 per plate. Umaagos ang champagne. Napalitan ng EJ ang string quartet na tumutugtog ng tasteful dinner music. Tumayo si Roberto Reyes para sa toast niya. Tahimik ang kwarto. Friends and family. Sinimulan niya na itinataas ang baso. Ngayon ipinagdiriwang natin ang kasal ng anak kong si Tristan at ng magandang bride na si Andrea. Araw ng joy, ng new beginnings, ng 2 pamilya na nagiging isa. Nagbause siya at nakita ko ang mata niya na nahanap ako sa crowd. Araw din ito para kilalanin ang mga tumulong para maging possible ang moment na ito. Ang tatay ni Andrea, si Renato Cruz, ay palaging nandyan sa buhay niya. Siya ang nagbayad ng edukasyon niya,
Tinulungan siyang magtatag ng sarili. Laging sinuportahan ang dreams niya. Renato, humarap siya ng buo sa akin. No, pinalaki mo ang wonderful daughter. Ang dedication mo sa kanya sa nakalipas na taon. Nagsasalita iyan sa character mo. Salamat sa pagdalo ngayon. Nagbalakpakan ng groom. Pero napansin ko ang ilang tao na confused, nagbubulungan. Hindi ba ang father of the bride ang dapat mag-speech? Bakit ang tatay ng groom ang nagpapasalamat sa kanya ng ganoon? Nagsikip ang panga ni Tristan na parang puputok ang ngipin. Mukhang mawawalan ng malay si Andrea. Pagkatapos ng dinner, nakatayo ako malapit sa bar nang lumapit si Roberto kasama ang grupo ng mga lalaki na nakamamahaling suites. Business associates clearly. Gentlemen, gusto kong ipakilala sa inyo ang isang tao. Ito si Renato Cruz, tatay ni Andrea. Renato, ito si Michael Torres. Kasama niya sa Torres Development. Magkasama kami sa ilang projects. Nag-shake hands si Michael. Cruz, familiar ang pangalan. Sa development banking ka ba? Actually retired na mula sa B ilang taon na ang nakaraan. Pero consultant pa rin ako sa large commercial loans. Nagmulat ng mata si Michael. Renato Cruz mula sa B. Kilala ko ang pangalan na iyan. Nagtrabaho ka sa BGC Expansion Financing noong 2020. Ako nga. Brilliant ang trabaho noon. Exceptional ang structuring ng deal. Nagtipon ng ibang businessman at bigla akong nasa gitna ng usapan tungkol sa banking, development, loan structures, interest rates. Ito ang professional circle ni Roberto, developers, investors, contractors, mga taong alam eksakto kung ano ang ibig sabihin ng banking consultant na may background ko. At narinig lahat ni Tristan. Pinanood ko siya mula sa kabilang kwarto. Pinanood ko ang mukha niya habang nalaman niyang ang mga lalaking ito, successful business associates ng tatay niya, ay ginagalang ako. Tinatanong ang opinyon ko, tumatawa sa observations ko sa local market, nagpapalitan ng business cards. Nag-iba ang ekspresyon niya mula confusion, patungong realization, patungong horror. Ang pathetic failure na din-dismiss niya ay nakikipag-network sa mismong mga taong sinusubukan niyang i-impress sa nakaraang taon. Lumapit si Andrea malapit sa katapusan ng gabi ng karamihan ng guests ay nasa dance floor na. Mukha siyang pagod, fading ang makyup, nagulo ang buhok sa perfect stealing. Sabi niya ng tahimik. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin ko. Tiningnan ko siya. Talagang tiningnan. 32 anyos na siya, kasal sa lalaking gumamit sa kanya. Nakatayo sa kasal na hindi siya inimbita ang tatay niya. Pero ang biyenan niya ang nagbayad. Hindi mo kailangang magsalita ngayong gabi, Andrea, pero mag-usap tayo soon tungkol sa lahat. Sorry ako. Sobrang sorry. Hindi na ayos ng sorry ang mga bagay. Pero simula iyan. Mag-uusap tayo next week pagkatapos ng honeymoon nyo na cancel. Ano? Akala mo kaya ni Tristan ang honeymoon ngayon na bumagsak ang business niya at maxed out ang credit cards niya? Hindi, Andrea. Tapos na ang Instagram version ng buhay nyo. Ngayon makikita mo kung ano ang reality. Umalis ako. Iniwan siyang nakatayo roon na umaagos ang luha sa maingat na makyup na mukha. Habang nagdadrive pa uwi ng gabing iyon, naramdaman ko ang hindi ko naramdaman ng matagal. Hindi eksaktong satisfaction. Hindi victory, mas komplikado. Justice, siguro mathematical, precise, exactly calibrated justice. Tinawag ako ni Tristan na failure. Ngayon alam na niya kung sino talaga ako. Pinili ni Andrea ang version niya ng success kaysa sa taon ng support ko. Ngayon natuto na siya ng difference sa pagitan ng appearance at substance. At ako, dumating ako sa kasal na hindi ako gusto. At ipinaalala sa lahat na ang respeto ay hindi tungkol sa Instagram followers o fancy offices. Tungkol ito sa binuo mo sa dekada ng honest work. Malayo pa ang chess game sa pagtatapos. Pero nanalo ako ng importanteng middle game exchange. 2 araw pagkatapos ng kasal ang tawag. Uminom ako ng morning coffee. Binabasa ang financial section ng Philippine Daily Inquirer. Nang tumunog ang phone ko. Si James Reyes, dating kasamahan ko sa B. Ngayon Vice President ng Commercial Lending Division. Renato, kailangan ko ng input mo sa isang bagay. Ano iyon, James? May loan application sa desk ko. Roberto Reyes, kilala mo siya, di ba? Development company, solid reputation. Humihiling siya ng 160 milyon para sa bagong commercial complex sa BGC. Standard stuff, pero dahil sa amount, gusto kong ipadaan sa'yo. Consultant ka pa rin sa large commercial loans. At mas kilala mo ang local market kaysa kanino. Maingat kong ibinaba ang coffee cup ko. May sense of irony ang universe na worthy ng Greek playwright. Roberto Reyes, sabi ko ng dahan-dahan. Kilala ko siya. Bagong kamag-anak na nga kami.
Nagbakasal ang anak niya sa anak ko nitong weekend. May pause. Well, yan ay quite the coincidence. May conflict of interest ba ito para sa'yo? Pwede. Pag-iisipan ko ito, James. Kailan mo kailangan ang decision? Next week ideal. Tight ang project timeline. Babalik ako sa'yo. Pagkababa ko ng tawag, matagal akong umupo sa kitchen table ko. Pinapanood ang sikat ng araw na gumagalaw sa sahig. 160 milyon. Pinakabagong project ni Roberto. Siguro plano niya ito sa loob ng buwan o taon. Loan na kailangan ng bank approval, consultant review, at stamp of legitimacy mula sa tulad ko. At ngayon kamag-anak na niya ako. Gusto man namin o hindi, tinawagan ko si Roberto directly. Kailangan nating mag-usap, hindi tungkol kina Andrea at Tristan. Tungkol sa loan application mo. Loan application ko. Confusion sa boses niya. Paano mo nalaman tungkol? Dahil hiniling sa akin ng B na i-review ito. Isa ako sa senior consultants nila para sa commercial lending. 160 milyon para sa BGC development. Tama. Katahimikan. Tapos conflict of interest ito. Eksakto ang sinabi ko. Kaya dapat tayong magkita ngayon kung pwede. Nagkita kami ng hapong iyon sa parehong coffee shop na pinag-usapan namin bago ang kasal. Mukhang mas matanda si Roberto, mas pagod. Malinaw na nakakaapekto sa kanya ang nakaraang linggo. Magre-rekis ako sa review ng loan mo, sabi ko agad. Sasabihin ko kay James na ang family connection natin ay ginagawang inappropriate para sa akin ang involvement. Ang application mo ay i-review ng ibang qualified consultants at tatayo ito sa sarili nitong merits. Dahan-dahan tumango si Roberto. Salamat. Professional iyan. Pero gusto kong maunawaan mo ang isang bagay, Roberto. Nagbakasal ang anak mo sa anak ko. Nakatira sila sa luxury apartment na hindi nila kaya. Nagdadrive ng kotse sa lease na hindi niya mapanatili. Naggo-project ng lifestyle na galing sa utang at pera ko. At ngayon kasal na sila. Kinausap ko si Tristan ng maraming beses mula ng kasal. At defensive siya, galit. Iniisip niyang sinusubukan mong sirain siya. Hinaplos ni Roberto ang mukha niya. Pinag-aralan ko ang books ng kumpanya niya gamit ang accountant ko. Tama ka. Mas malala pa sa inaakala ko. Hemorrhaging money ang business at ginamit niya ang pera ni Andrea para panatilihin ito. 2,360,000 sa loob ng 8 buwan, sabi ko. Pinakuha ko kay Sandra Lim, excellent woman, ang detailed transactions. Walang alam si Andrea. Binigyan niya ng access sa joint credit card. Akala para sa household expenses. Direkta niyang inilagay sa failing business niya. Ano ang gagawin mo? Ano ang gagawin mo, Roberto? Kung ang anak mo ay niloko ang isang taong mahal mo. Tahimik siya ng matagal. Sisiguraduhin kong malaman nila ang katotohanan at harapin ang consequences. Kung ganoon iyon ang ginagawa ko, kailangan makita ni Andrea kung sino talaga ang pinakasalan niya. At kailangan maunawaan ni Tristan na ang pagtawag sa isang tao na failure ay hindi ginagawa itong totoo. Samantala, nag-deliver ng final report si Sandra. Binasa ko ito ng gabing iyon. Nakaupo sa study ko na may baso ng whiskey. Ang good stuff, ang Johnny Walker Blue na iniingatan ko para sa special occasions. Systematically ginamit ni Tristan ang accounts ni Andrea mula nang mag-engage sila. Hindi biglaan. Maliit muna, 25,000 dito, 40,000 doon. Business expenses, sabi niya, tapos mas malaki, habang lumulubog ang kumpanya niya. Halos maxed out na ang 4,750,000 credit line na ginaranti ng tatay niya. Lahat ng 3 business credit card ay 30 days past due. 3 buwan na delayed ang office rent niya ngayon. Nalulunod ang lalaki at hinawakan niya si Andrea bilang life raft. Tinawagan ko si Andrea kinabukasan ng umaga. Kailangan nating mag-usap tungkol kay Tristan. Tungkol sa pera. Tungkol sa totoong nangyayari. Pa, ayaw ko ng isa pang lecture. Hindi lecture ito. Information ito na kailangan mong makita ngayon. Sa bahay ko 2 oras. Dumating siyang mag-isa. Mukhang hawak ni Tristan ang business emergencies. Siguro creditors na tumatawag base sa report ni Sandra. Inilatag ko lahat sa dining room table ko. Bank statements, credit card bills, withdrawal records, forensic accounting ng eksaktong pupuntahan ng pera ni Andrea sa nakaraang 8 buwan. Nakatayo siya roon na tinititigan ang mga papel. Nag-ikot-ikot ang emosyon sa mukha niya na parang slot machine. Confusion, disbelief, anger, hurt. Sa wakas, devastation. Sinabi niya sa akin na investments ito. Sabi niya, halos bulong ang boses. Para sa future namin, para sa business, sabi niya kapag stable na ang company, okay na kami. Andrea, hindi stabilizing ang company niya.
Bumagsak ito. Hindi investments ang mga ito. Emergency payments ito sa creditors, office rent, credit card minimums. Pinanatili niya sa life support ang business niya gamit ang pera mo. 2,360,000. Kinuha niya ang isa sa statements. Nanginginig ang kamay. Hindi ko man lang napansin. Pinagkatiwalaan ko lang siya. Iyan ang ginagawa ng manipulators. Ginagawa ka nilang guilty kapag nagtatanong ka. Kinukumbinsi ka nilang ang trust ay hindi pagtatanong. Nagpause ako. Familiar ba? Tiningnan niya ako noon, talagang tiningnan, at may nakita akong nasira sa ekspresyon niya. Ang text message tungkol sa kasal. Mga salita niya iyon, di ba? Sinabi niya sa akin kung ano ang isasabi. Sabi niya hindi mo maintindihan ang relasyon namin. Nasusubukan mong kontrolin kami. Na kailangan naming mag-set ng boundaries. At naniwala lang ako sa kanya. Tinawag ko ang sariling tatay na pathetic failure. In-uninvite kita sa kasal ko. At sa buong oras, ikaw ang nagbabayad ng lahat. Ikaw ang sumusuporta sa akin. At pinili ko siya kaysa sayo. Gusto kong aliwin siya. Iyan ang ginagawa ng mga tatay. Pero kailangan niyang maramdaman ito. Kailangan niyang maunawaan ang bigat ng choices niya. Kaya ano ang gagawin ko ngayon? Tanong niya. Kasal na ako sa kanya. Hindi ko na lang pwede mong gawin ang gusto mo. Andrea. Iyan ang point. 32 anyos ka na. Pwede kang mag-decide sa sarili mo. Pero kailangan gawin mo ito na may accurate information. Hindi ang list niya. Mananatiling frozen ang mga account na yon hanggang makita kung naunawaan mo kung paano talaga gumagana ang pera. Kung saan galing, kung ano ang halaga, kung paano protektahan. Hindi. Hindi na ako ang ATM machine mo. Hindi na ako ang backup plan kapag nabigo ang scams ni Tristan. Gusto mo ng access sa funds na iyon. Matuto ka ng financial literacy. Matuto kang mag-budget. Matuto kang makilala ang manipulation. At matuto kang ang respeto ay hindi optional. Umalis siya 1 oras pagkatapos dala ang copies ng lahat ng financial documents. Pinanood ko siyang umalis sa Honda Lari na tinulungan ko siyang bilhin. At nagtaka ko kung talaga bang maiintindihan niya kung ano ang sinusubukan kong ituro sa kanya. Pero kahit paano, may information na siya ngayon. Sa kanya na kung ano ang gagawin niya rito. Nang gabing iyon, nagdagdag ako ng bagong piraso sa koleksyon ko ng relo. 1,900 at 20s vintage pocket watch na matagal ko nang tinatanaw. Binayaran ng pera na kinita ko. Ipinag-ipon, ininvest ng matalino. Pera na kumakatawan sa 35 taon ng pagpasok araw-araw. Tamang decisions, pagdatayo ng tunay, hindi Instagram success. Tunay na success, ang uri na hindi nawawala kapag tumigil ang likes. Dumating ang counterattack ni Tristan 3 araw pagkatapos. Nasa backyard ako tinatabas ang hedges nang dumating ang courier na may legal papers. Official documents mula sa Amirez & Associates, attorneys at law. Dinidemanda ako ni Tristan ng unlawful restraint of marital assets at financial coercion. Aggressive ang letter. Puno ng legal threats at 48 hour ultimatums. I-release agad ang trust funds ni Andrea o harapin ang civil action. Mukhang nakahanap si Tristan ng abogado na kasing overconfident niya. Tinawagan ko si Ate Marco Santos, ang abogado ko. Dumating siya sa loob ng oras, binasa ang documents, at talagang natawa. Renato, ito ang legal equivalent ng tantrum. Kilala ko si Kyle Ramirez, batang lalaki. Iniisip na bawat case ay dramatic courtroom battle. Malayo siya sa depth dito. Pwede ba nilang pilitin akong i-release ang funds? Wala talagang chance. Ironclad ang mga trust. Ikaw ang designated trustee na may full discretionary authority hanggang magnegatibo 35 si Andrea. Bawat document ay properly executed, notarized, filed sa appropriate authorities. Ginawa ko siguradong ganoon 15 taon na ang nakaraan. Kaya hayaan nating magdemanda sila. Hayaan nating subukan. Mede-dismiss ito sa preliminary hearing. Pwede pang masanction si Ramirez sa pag-file ng frivolous lawsuit. Ngumiti si Marco. Actually, perfect ito. Hayaang mag-aksaya si Tristan ng pera sa legal fees habang ipinapakita natin sa judge kung gaano kabutihan ang structure ng mga trust na ito. Nakaschedule ang hearing sa susunod na lunes sa Quezon City Courthouse. Maaga akong dumating, naka-court appropriate Navi suite. Dala ang leader folder na may lahat ng documentation ko. Naroon na sina Tristan at Andrea. Nakaupo kasama ang abogado nila. Batang lalaki na nakamamahaling suite na siguro mas mahal kaysa monthly payment ng kotse ko. May aggressive energy si Kyle Ramirez na parang nanonood ng masyadong maraming legal dramas. Palaging malakas ang kumpas, nagbubulong-bulungan ng strategy kay Tristan.
na mukhang hindi natulog sa loob ng ilang araw. Hindi makatingin sa mata ko si Andrea. Ang judge ay si Patricia Henson. Mid-negatibo 50s. Stern expression. Reputation ng no-nonsense rulings. Mabilis niyang binasa ang documents. Tapos tumingin sa amin lahat sa ibabaw ng reading glasses niya. Emar Ramirez, alegasyon niyo na iligal na pinipigilan ni Emar Cruz ang access ng client niyo sa sariling funds ng asawa niya. Your Honor, pinrease ni Emar Cruz ang lahat ng bank accounts ni Emares Reyes sa retaliation sa personal disagreement. Financial abuse ito, pure and simple. Emar Santos, lumingon si Judge Henson kay Marco. Your Honor, hindi accounts ni Emares Reyes ang mga ito. Ito ay trust accounts na itinatag ni Emar Cruz. 15 taon na ang nakaraan na siya ang trustee. Lahat ng documents ay in order. Palagi ng supervised access si Emares Reyes, hindi ownership. Malinaw na sinasabi ng trust na full control transfers sa edad 35. 32 pa lang si Emares Reyes ngayon. Mabilis na binuklat ni Judge Henson ang trust documents. Emares Reyes, naunawaan niyo ba ang terms ng mga trust na ito nang ginagamit niyo ang accounts? Dahan-dahan tumayo si Andrea. Hindi, Your Honor. Binigyan lang ako ng tatay ko ng credit cards. Hindi ko alam ang trust structure. Kaya binigyan kayo ng ama ninyo ng access sa substantial funds na malaya niyong ginamit sa loob ng taon nang hindi niyo man lang tinatanong ang legal structure ng mga account na iyon. At ngayon galit kayo na ginagamit niya ang legal rights niya bilang trustee. Biglang tumayo si Tristan. Your Honor, ginagawa niya ito para parusahan kami. Hindi siya inimbita sa kasal namin. Kaya ginagamit niya ang pera para kontrolin. Emar Reyes, hindi kayo party sa suite na ito. Maupo kayo. Yellow ang boses ni Judge Henson. Bumalik siya sa documents. Emar Santos, completely properly structured ang mga trust na ito, Your Honor. At si Emar Cruz ay may legal authority na pamahalaan ang distributions ayon sa gusto niya. Hanggang magnegatibo, 35 si Emares Reyes. Eksakto ang sinasabi ng trust. Isinara ni Judge Henson ang folder. Family dispute ito, hindi legal case. Gumagawa si Emar Cruz sa loob ng rights niya bilang trustee. Dismissed ang lawsuit. Emar Ramirez, consider yourself one tungkol sa pag-file ng frivolous suits. Sa susunod, basahin ang actual trust documents bago mag-aksaya ng oras ng court. Bumagsak ang gavel. Tapos na. Lumabas kami ng courthouse sa hapon na sikat ng araw. Pula ang mukha ni Tristan. Nag-away kay Ramirez sa courthouse steps. Nakatayo si Andrea na malayo sa kanila. Mukhang los. Pinampig sa balikat ako ni Marco. Mas maganda pa sa inaasahan. Mukhang tinamaan ng brick si Ramirez. Salamat sa paghawak nito. Iyan ang binabayaran mo sa akin. Bagamat doubt ko natapos na ito. Mukhang hindi tumatanggap ng defeat si Tristan. Well, tama siya. Nang gabing iyon, nag-away sina Andrea at Tristan nang malakas na tumawag ang kapitbahay sa building security. Alam ko dahil tumawag sa akin si Andrea ng 11 umiyak ng sobra na halos hindi ko maintindihan. Galit na galit siya. Sabi niya sinira mo lahat, na hindi namin mabayaran ang renta. Na wala kaming ma-afford na ano. Sumisigaw siyang kasalanan mo lahat ito. Andrea, stop. Pakinggan mo ako. Hindi kasalanan ko ito. Kasalanan ito ni Tristan. Siya ang nagtayo ng lifestyle na hindi niya kaya. Ginamit ang pera mo para panatilihin ito. At ngayon bumagsak ito. Hindi ko gawa iyon. Consequences iyan. Pero ano ang gagawin ko? Dapat kang magising. Dapat mong makita kung sino ang pinakasalan mo. Dapat mong itigil ang pag-enable sa kanya. Itigil ang pagiging bank account niya. Itigil ang pagpapahintulot sa kanya na manipulahin ka. Mag-mature ka, Andrea. 32 anyos ka na. Gawin mo na. Binaba ko ang tawag. Siguro harsh. Tiyak na necessary. Kinabukasan, tumawag si Sandra na may update. Na-evict ang business ni Tristan sa office space niya. 3 buwan back rent. Sa wakas nahabol siya. Nag-file ng formal eviction papers ang landlord kahapon. Gaano katagal meron siya? 30 days. Pero Renato, may iba pa. Nakikipag-contact siya sa business associates ng tatay niya. Sinusubukang maghanap ng investment money. Sinasabi na kailangan lang ng cash infusion ang business para mag-stabilize. Desperado na siya. Gumagawa ng mistakes ang desperate people. At malapit na si Tristan gumawa ng marami. Papasok na sa final phase ang chess game. Nakaposisyon na ang lahat ng piraso. Nakikita ko na ang endgame. At alam ko eksakto kung paano matatapos. Tumawag si Roberto Reyes 3 araw pagkatapos ng courthouse disaster. Measured ang boses niya. Careful. Renato,
Gusto kong mag-host ng family dinner. Lahat tayo. Ikaw, si Andrea, si Tristan, ang misis ko, si Patricia, at si Julia. Paparating si Julia mula sa Cebu. Dumating si Julia. Interesting iyon. Ang ex-wife ko ay hindi masyadong involved sa buhay ni Andrea mula nang lumipat siya sa Cebu, 15 taon na ang nakaraan. Hiniling ito ni Andrea. Sa tingin ko simula nang makita ni Andrea ang mga bagay ng malinaw. Pero kailangang i-address ito bilang pamilya. Miyerkules ng gabi kung available ka. Naroon ako. Eksakto ang inaasahan ng bahay ni Roberto sa Timog Quezon City mula sa successful developer. Elegant ng hindi ostentatious. Mahal ng hindi nakakakornihan. Tunay na wealth, hindi ang Instagram version na sinusubukan ni Tristan. Una si Julia ang dumating. Binati ako ng awkward politenes ng 2 taong dating nagmamahalan. Pero ngayon halos hindi nakilala ang isa't isa. Maganda siya. Sumang-ayon sa kanya ang araw ng Cebu. Pero nakikita ko ang guilt sa mata niya nang tiningnan niya ako. Renato, salamat sa pagdalo. Julia, dumating sina Andrea at Tristan huli. At agad ang tension. Haggard ang mukha ni Tristan. Dark circles sa ilalim ng mata. Pagod na pagod si Andrea. Mas payat kaysa noong kasal 2 linggo pa lang ang nakaraan. Hindi sila magkahawak kamay. Nagtipon kami sa dining room table ni Roberto. Mahogany. Siguro mas mahal kaysa kots ko. Nagluto si Patricia ng full meal. Roasted chicken, gulay, ang uri ng dinner na mint na welcoming. Pero ngayong gabi parang stage lang para sa uncomfortable truth. Tumayo si Roberto sa head ng table. Itinaas ang wine glass. Pinagsama-sama ko tayo dahil nagpakasal ang mga anak natin. Ibig sabihin pamilya na tayo, gusto man natin o hindi. Pero may problems na kailangang i-address ng honest, ng walang games o manipulation. Humarap siya kay Tristan. Anak, pinag-aralan ng accountant ko ang company mo. Ang full audit na iniiwasan mo sa loob ng 2 taon. May utang ka na, 12,700,000. Insolvent ang business mo. At ginamit mo ang pera ni Andrea para panatilihin ito nang hindi niya alam. Pula tapos putla ang mukha ni Tristan. Pa, iyan ay hindi pa ako tapos. Kumbinsido mo rin si Andrea na iuninvite ang tatay niya sa kasal. Ginamit mo ang mga salitang pathetic failure para i-describe ang lalaking gumugol ng 35 taon sa pagdatayo ng respected career. Lalaking nagbayad ng buong edukasyon ng anak niya at sinuportahan siya sa loob ng 15 taon. Habang ikaw ay nagtatayo ng House of Cards gamit ang hiniram na pera. Sinusubukan kong magtayo ng isang bagay. Naputol ang boses ni Tristan. Inaasahan ng lahat na maging katulad mo ako. Pero tuwing sinusubukan ko, hinuhusgahan mo ako. Hinuhusgahan ko ang dishonesty, Tristan. Hinuhusgahan ko ang manipulation. Hinuhusgahan ko ang paggamit ng pera ng iba habang ipinipintang sayo. Ibinaba ni Roberto ang wine glass niya. Hindi na ako magwaranti ng iba pang loans. Hindi na kita ibabail out ulit. Mula ngayon, lulubog o lalanggoy ka sa sarili mong merit. Biglang tumayo si Tristan ng mabilis. Nagkaluskos ang upuan sa hardwood floor. Dahil sa kanya ito, tinuro niya ako. Nanginginig ang kamay. Pinipison mo siya laban sa akin. Tumayo ako ng mahinahon. Ama, sabi ko ng tahimik. Na parang inimbita, pero tapos inuninvite gamit ang cruel text message. Gusto mong pag-usapan ang cruel. Pinreeze mo ang accounts ni Andrea. Pinahiya mo kami. Ginamit ko ang legal rights ko bilang trustee. Bagay na malalaman mo kung nagtanong ka man lang kay Andrea tungkol sa financial structure ng mga account na yon bago mo simulang gastusin ang pera niya. Pera namin. Asawa ko siya. Pera na kinita ko, ipinag-ipon, ininvest, at inilagay sa trust para sa kinabukasan ng anak ko. Hindi para sa failing business mo. Hindi para sa BMW lease mo. Hindi para sa fake success story mo. Ligaw na tiningnan ni Tristan ang paligid ng table. Naghahanap ng support. Wala siyang nahanap. Tumalikod si Patricia. Granite ang expression ni Roberto. Pinapanood ni Julia si Andrea. Hindi siya. Anak. Mabigat ang boses ni Roberto. Kailangan mo ng tulong. Professional help. Financial counseling. Siguro therapy. At kailangan mo ng tunay na trabaho. Hindi itong fantasy ng pagiging startup entrepreneur kapag wala kang kapital at viable business model. Tunay na trabaho tulad ng pagtrabaho sa iyo. Pagiging employee mo. Iyan ba ang gusto mo? Pahiyain ako sa harap ng lahat. Gusto kong maging honest ka, magtrabaho, kumita tulad ni Renato. Tulad ko. Tulad ng bawat taong talagang nagtatayo ng tunay sa halip ng Instagram illusion. Katahimikan ang bumagsak sa table. Tapos nagsalita si Julia sa unang pagkakataon. Mahina pero firm ang boses. Si Renato ang mas mabuting magulang.
Kailangan kong sabihin iyon ng malakas sa harap ng lahat. Tumingin siya kay Andrea. Umalis ako kapag naging mahirap ang mga bagay. Lumipat ako sa Cebu para humanap ng sarili at iniwan kita sa tatay mo. Hindi siya nagrereklamo. Hindi siya humingi ng tulong sa akin. Ginawa lang niya ang kailangan araw-araw, taon-taon. Nagbayad siya ng lahat, sinuportahan ang lahat, at hindi humingi ng credit o gratitude. Tahimik na umiyak si Andrea, nagpatuloy si Julia. At ngayon bumalik ako at nalaman kong inuninvite nyo siya sa kasal nyo. Na tinawag nyo siyang failure. Andrea, honey, ang tatay mo ang definition ng success. Hindi pera, bagamat mas mabuti siyang namahala ng pera kaysa sa atin lahat. Pero character, integrity, pagpapakita. Iyan ang success. Halos bulong ang boses ni Andrea. Alam ko na ngayon. Maingat kong ibinaba ang tinidor ko. Tiningnan ang anak ko. Andrea, tinanong mo kung ano ang gagawin mo. Eto ang gagawin mo. Magmature ka. Simulang gumawa ng decisions na bukas ang mata mo. Matuto kung ano talaga ang pera. Hindi ang numero sa screen, pero ang oras ng trabaho, sacrifices, choices na kinakatawan ng pera. Matuto kang makilala ang manipulation. At magdesisyon ng conscious kung anong uri ng tao ang gusto mong maging. Gusto kong maging better. Tinitingnan niya ako ngayon. Umaagos ang luha sa mukha niya. Gusto kong maging katulad mo. Kung ganoon, simulan mo sa honesty. Sa sarili mo at kay Tristan. Biglang nagyelo si Tristan. Tinitingnan kaming lahat na parang strangers. Tapos lumabas siya ng kwarto. Narinig namin ang pagbukas at pagsara ng front door. Walang sumunod sa kanya. Malalim na bumuntong hininga si Roberto. Ganoon din ang inaasahan ko. Tumingin sa akin si Andrea sa kabilang table. Pa, pwede ba tayong mag-usap? Tayo lang. Lumabas kami sa back patio ni Roberto. May tanawin ng pool na parang dark glass ang reflection ng evening SKY. Grabe ang ginawa ko sa'yo, sabi niya. Hindi lang ang text message sa loob ng buwan bago iyon. Pinayagan kong kumbinsihin ako ni Tristan na hinahadlangan mo ako. Na hindi mo naiintindihan ang lifestyle namin. Na kailangan kong mag-set ng boundaries. Pero talaga, spoiled at ungrateful lang ako at madaling maimpluwensyahan. Natapos ko. Iyan ang pinakanakababahala sa akin, Andrea. Hindi na gumawa ka ng mistakes. Lahat gumagawa noon. Pero pinayagan mong diktahan ng iba ang values mo, decisions mo, treatment mo sa mga taong nagmamahal sa'yo. Gagalingan ko. Pangako. Madaling mangako. Actions ang mahalaga. Kaya ito ang mangyayari next. Tuturuan kita kung paano talaga gumagana ang pera. Paano mag-budget, mag-invest, makilala kapag ginagamit ka. At pagkatapos siguro pag-usapan natin ang pag-unfreeze ng ilang accounts na iyon. Salamat. Niyakap niya ako at sa unang pagkakataon sa mahigit isang taon ay tunay itong nadama. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Niyakap ko ang anak ko at tumingin sa nagdidilim na langit. Justice, naisip ko, ay hindi tungkol sa revenge. Tungkol ito sa pagturo ng tamang lessons sa tamang oras. Kahit masakit ang lessons na iyon. Ang susunod na ilang linggo ay parang slow motion landslide. Inevitable, inexorable, eksakto gaya ng plano ko. Na-evict ang office ni Tristan. Na-liquidate ang business equipment niya para sa back rent. Tahimik na nagsara ang Pinnacle Digital Solutions. Silent ang social media. Napalitan ng temporarily unavailable message ang website na alam ng lahat na permanent. Sinunod ni Roberto ang ultimatum niya. Alinman tatanggap si Tristan ng tunay na trabaho sa kumpanya niya at dadalo sa financial counseling o tuluyang putol. Pinili ni Tristan, broken at desperate, ang una. Nagsimula siya bilang sales associate, hindi manager, hindi director, associate lang, kumikita ng 780,000 sa isang taon. Para sa taong nag-style sa sarili bilang entrepreneur. Destined for greatness. Mapait na tableta iyon. Pinanood ko ang transformation ng social media niya. Wala ng photos ng luxury cars at rooftop bars. Wala ng hashtags tungkol sa grinding at success. Silence lang. Digital humiliation para sa lalaking nabuhay online. Nanatiling frozen ang accounts sa isa pang buwan habang nakikipagkita ako kay Andrea 3 beses sa isang linggo. Naupo kami sa dining room table ko na may spreadsheets, budget templates, at trust documents. Tinuruan ko siya ng dapat ko nang tinuro sa kanya noon. Na hindi magik ang pera. Mathematics ito. Na choice ang lifestyle, hindi status. Na financial security ay galing sa libu-libong smart decisions sa dekada. Surprisingly good student siya kapag nawala ang Instagram filter sa buhay niya. Nagtatanong siya, nagtoke notice, inaamin kapag hindi niya naiintindihan.
Parang pinapanood ko ang anak ko na lumalabas mula sa fog na hindi niya alam na naroon siya. Lumipat sina Tristan at Andrea mula sa luxury apartment. Ang bagong lugar nila ay sa modest complex malapit sa NAI. 2 kwarto, 900 SQET, 70,000 sa isang buwan. Ipinagbili nila ang BMW X5 ni Tristan. Tinira lang ang Honda Lari ni Andrea. Kinansela ni Andrea ang Pilates membership niya, premium subscription boxes, monthly salon appointments. Siguro parang bumagsak mula sa matayog na hate. Pero hindi ako masyadong naawa sa kanila alinman. Dumating ang turning point sa mainit na gabi, sa unang bahagi ng Hunyo. Dumating si Andrea sa bahay ko na mag-isa. Lumipat si Tristan. Sabi niya ng direkta. Magse-separate kami. Hindi ako nagulat. Okay ka lang. Hindi ko alam. Siguro. Hindi niya kaya ang downgrade. Palaging sinasabi na pinapatay ko ang dreams niya. Na kung hihingi lang ako sa iyo na i-unfreeze ang pera, makakabalik kami sa normal. Umupo siya sa couch ko. Mukhang pagod. Pero somehow mas solid kaysa noon. Pero ayaw kong bumalik. Sa wakas naiintindihan ko kung ano ang sinusubukan mong ipakita sa akin. Hindi normal iyon. Performance iyon. Ito pinpoint niya ang paligid ng comfortable, modest living room ko. Ito ang normal. Ito ang tunay. Ano ang gagawin mo? Hindi ko pa alam. Siguro divorce. Siguro therapy. Siguro oras lang para alamin kung sino ako nang wala ang nagsasabi sa akin kung sino ako dapat. Tiningnan niya ako. Pero gusto kong magpatuloy sa pag-aaral tungkol sa pera. Planning, lahat ng tinuturo mo sa akin. Kinuha ko ang folder na inihanda ko. Kung ganoon, pag-usapan natin ang 3-year plan mo. Gumugol kami ng 2 oras sa pagdaan dito. Sa 35, 3 taon mula ngayon, manamanahin ni Andrea ang full control ng 11,850,000 ang natira matapos ang wedding costs at death ni Tristan. Pero sa pagitan ng ngayon at noon, natuto na siyang mamahala ng budget, mag-ipon, mag-invest ng maliit na halaga, i-track ang spending. Bahagyang i-unfreeze ko ang accounts niya. Bibigyan siya ng 100,000 sa isang buwan. Sapat para mabuhay ng modest, pero hindi sapat para bumalik sa old patterns. At kung gagawin ko ito ng tama, tanong niya, kung gagawin mo ito ng tama, sa oras na magnegatibo 35 ka, maintindihan mo eksakto kung ano ang kinakatawan ng perang iyon. Alam mo kung paano palagiin, protektahan, gamitin ng matalino, at hindi ka na muling papayag na manipulahin ka gamit ang pera. Walang hesitation niyang pinirmahan ang revised trust documents. Paggalis niya, umupo ako sa back porch ko na may baso ng whiskey, ang good stuff, Johnny Walker Blue, dahil may mga moment na deserve celebrating. Perpekto ang Hunyo na gabi, mainit ng hindi masyado, at gumagalaw ng mahina ang mga puno ng nara na itinanim ko noong 5 anyos si Andrea sa breeze. Nagbuzz ang phone ko. Text galing kay Andrea. Pa, sina Tristan at ako ay mag-enroll sa financial literacy course together. Simula Loons. Mas kailangan niya iyon kaysa sa akin. Pero kailangan namin pareho. Salamat sa lahat, nag-reply ako. Proud ako sa iyo, Andrea. At proud nga ako, hindi dahil inaayos niya ang marriage niya. Honestly, sa tingin ko tapos na ang barkong iyon. Pero dahil sa wakas ay nagmature na siya, sa wakas ay nagteke ng responsibility, sa wakas ay naiintindihan na ang respeto at gratitude ay hindi optional extras sa buhay. Sila ang foundation. Naalala ko ang text message na yon mula 1 buwan na ang nakaan. Pathetic failure ka raw. Mga salita ni Tristan. Pero daliri ni Andrea ang nag-send. Justice, natuto ako, ay hindi tungkol sa paggawa ng suffering sa mga tao. Tungkol ito sa pagsigurong may consequences ang actions. Tungkol sa pagturo ng lessons. Tungkol sa hindi pagpapahintulot na dumulas ang betrayal, dahil galing ito sa taong mahal mo. Dala ng evening air, ang amoy ng ilang-ilang mula sa bakuran ng kapitbahay. Nasa shelf ang koleksyon ko ng relo sa loob 43 mechanical timepieces. Bawat isa kumakatawan sa pasensya, precision, value ng mga bagay na tumatagal. Ang paborito ko, ang vintage Seiko, ay matatag na tumitiktak, gaya noong mahigit 1 siglo na ang nakaraan. Justice ay tulad ng relong iyon. Naisip ko hindi nagmamadali. Hindi nakakaligtaan ng biet. Patuloy lang itong gumagalaw pasulong, isang precise tick sa 1 oras, hanggang dumating ang tamang moment. Tinawag ako ni Tristan na pathetic failure. Gayon sales associate siya para sa tatay niya. Nakatira sa modest apartment. Hinaharap ang reality na iba ang Instagram success sa actual success. Itinaboy ako ni Andrea. Ngayon natututo na siyang ang taong din-dismiss niya ay ang laging nasa likod niya. Nagbayad si Roberto ng kasal. Ngayon alam na niya
kung anong uri ng lalaki ang anak niya. At ako, nakatayo ako sa porch ko, financially secure, self-respect intact. Pinapanood ang anak ko na sa wakas natuto ng lessons na sinusubukan kong ituro sa kanya sa pamamagitan ng example. Pero natutunan niya lang sa consequence. Perpektong mathematics, exact justice. Walang pangangailangan ng revenge. Natural consequences lang na naglalahad gaya ng palagi kapag pinayagan mo. Nag-buzz ulit ang phone ko. Isa pang text galing kay Andrea. Mahal kita, pa. Sorry na matagal bago ko sinabi at mean ito. Ngumiti ako. Mahal din kita. See you loons for our next lesson. Dahil yan ang ginagawa ng mga tatay. Tinuturuan, ginagabayan, pinapatawad eventually. Pero hindi namin nakakalimutan na ang love ng walang respeto ay isa pang uri ng manipulation. At support ng walang boundaries ay enabling lang. Gumugol ako ng isang buwan sa pagpapakita, kina Andrea at Tristan na may consequences ang actions, na may bigat ang words, na may presyo ang betrayal. Ngayon gagugol nila ang natitirang buhay nila sa pag-aaral na maging better pupil. At gagugol ko ang akin na alam na minsan ang best revenge ay hindi revenge talaga. Ito ay pagdangging maging doormat ng kahit sino, habang tinuturuan silang tumayo sa sarili nilang paa. Justice served. Lesson learned. Life moves forward. Itinaas ko ang baso ko sa mga puno ng nara, sa setting sun, sa future na nakabuka sa harap natin lahat. Mathematical, precise, exactly right. Kung gusto niyo ang kwentong ito, please like this video, mag-subscribe sa channel, at i-share ang impressions niyo sa kwentong ito sa comments. Para pakinggan ang susunod na kwento, i-click ang box sa kaliwa. Salamat sa panonood.